Mga Erlinda Humuko, Dr. Brian Ilan, Dr. Francita Agustin, ating mga panauhin, mga punong guro, Bilibining Hasmin Antonio, ating punong barangay, Itananding, Esteban, sa ating mga guro at mga magulang. Isa pong mainit na pagbati sa inyong lahat ngayong hapon ito. Ngunit bago tayo magtapos, hayaan nyo magbigay ng mensahe ang ating punong lungsod na kinakatawa ng inyong pangalawang punong lungsod. At ito pong mensaheng ito ay nakatungkol at nakatungkol hindi sa mga kabataan magsisipagtapos ngayon, kundi sa inyo po ng mga magulang. Lalo higit kayong mga magulang na nandito ngayon. Alam po natin na ang laban ng kahirapan ay mapapagtagumpayan lang natin kung mapapaglabanan natin ang isang laban na ipaguyod at mapagtapos ang ating mga anak. Mga balakid na ito ay ating matagumpayan. Mayroon po isang storya ng isang pangulo mula sa bansang Amerika na kapupulutan natin ng aral, mga magulang. As we go on with our lives, na palakihin ang ating mga anak, ang mga paghamon at ang mga kabiguan na maaari nating madapnan habang tayo'y nagpupunyagi. May isa pong Amerikano, nasa edad na 22, puno siya ng pangarap, puno ng pangako, at puno ng pag-asa. Allow me to acknowledge first Councilor Mar Morelos. Good afternoon, Councilor Mar. Na nung siya'y nagnegosyo sa edad na 22, sa una niyang pagtatangka, siya kagad ay nalugi. Ibig sabihin, natalo kagad at nagkaroon kagad ng kabiguan. Kung kaya't siguro ang negosyo ay hindi para sa kanya, tumakbo siya bilang konsehal. Konsehal ng kanilang bayan sa Amerika sa edad na 23. At sa biyaya nga naman ay natalo siya. Nalugi na sa negosyo, natalo pa sa eleksyon. Ngunit sa edad ng 24, hindi siya tumigil at siya'y nagnegosyo ulit. At gaya ng una, siya ay muling nalugi. So edad na 26, sabi niya, pero sa edad na 26, ilang buwan na lang at ikakasasa na naman kabiguan at dagok sa buhay. So, sa kamalasang inabot niya ngayon, sa sumunod na taon sa edad na 27, siya naman ay nagkaroon ng maluhang sakit. Nervous breakdown. After that, sa edad na 20 siyang kumandidato ng congressman. Dahil natalong konsehal, siguro baka swertein siyang congressman. At tawa ng Diyos, siya pa rin ay natalo. So tumakbo uli siya ng congressman sa edad na 31. Siya uli ay natalo. Sa edad na 34, kumandidato uli ng congressman. Siya uli ay natalo. Sa edad na 37, tumakbo uli ng congressman. At siya po ay nanalo na. After so many tries and so many failures, finally, nagkita uli siyang congressman dahil nakatikim na ng panalo, pero balik uli sa kamalasan, siya uli ay natalo. So at the age of 46, sabi niya, I had enough of the lower house, so I'll go for a national office. Tatakbo ako ng senador. And at the age of 46, natalo siya uli bilang senador. So sabi niya, siguro hindi ako pwedeng pang senador, tatakbo ako ng vice president ng United States of America. At the age of 47, he ran for the vice presidency. Ang nangyari, siya ay natalo ulit. So at the age of 49, tumakbo ulit senador, natalo. And finally, at the age of 51, after so many failures in life and so many hindrances and problems, at the age of 51, sabi niya, I had enough, but still I won't give up. And I would seek the highest office of the land, and I will run for the presidency of the United States of America. Also, at the age of 51, after so many elections lost, so many failures in business, and so many heartaches, at the age of 51, he became one of the greatest presidents
of the United States of America. And I'm talking about a man, most of us, if we love history, we know him, President Abraham Lincoln of the United States of America. Mga magulang, the story of Abraham Lincoln would like to remind you, ipagpatuloy ang laban. Ang inyong labang na simulan ngayong hapon ito sa paglabas sa eskwelahan ito ay tuloy-tuloy pa rin. Isang laban sa kahirapan, laban ipagtaguyod ang isang magandang kinabukasan para sa ating pamilya dito sa lungsod ng Valenzuela. At sa laban na yan, hindi po kayo nag-iisa. Kasama nyo kami, kasama nyo ang pamahalang lungsod, kasama nyo ang ating paaralan, ang ating mga guro, upang itaguyod ang ating nasimulan ngayong hapon ito. Nonetheless, at any rate, ang mahalaga ngayon, let us draw inspiration from President Abraham Lincoln. He did not give up. Patuloy na lumaban, patuloy na nagpunyagi, at sa bandang huli, ang tagumpay, mga magulang, ay nasa sa iyo. Tuloy ang laban, isang laban ng tapat, laban ng lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Congratulations. Maraming salamat po, Sir Eric, sa inyong napakagandang mensahe. At isa pa pong pagbati, nakakatuwa rin po ni Binibining Jasmine Antonio. Welcome po at Dr. Brian Ilan sa ating mga kasamang principal mula sa iba't ibang paaralang elementarya ng dalawang distrito ng Lungsod Valenzuela at syempre sa nag-iisang napakagandang principal ng mababang paaralan ng Paso de Las, Dr. Franz Agustin. At sa lahat ng ating PTA officers at mga magulang na magsisipagtapos na naririto ngayon, isang maginhawang hapon po sa inyong lahat. Lalo't higit ang mabigyan ng magandang edukasyon ang ating mga mahal na anak. Naway magpatuloy ang pagsusumikap ninyo at kasama po si Congressman Maggie sa patuloy at nagbigay susi sa atin mula sa kahirapan para maahon ang ating mga kababayan at mabigyan kayo ng maginhawang buhay. Muli, kay Congressman Maggie Gurigundo, kasama si Boy Tarion, ang ating number 1 City Councilor sa Lungsod Valenzuela, Mar Morelos, Shanitan, Moises Beltran,